Ito, eksya ko na ito ha. Ayaw. Sino? Wala. Maganda yung iksi eh. Kailangan mo na paharapin ni Marie sa isang live show ang mga bata sa undercover agents na nagpapanggap na hindi o matagal na operatiba ng nasiselang nakawan ng mga bata. Maya-maya, isang message ang natanggap ng mga otoridad. Ang suspect na si Marie at kanyang mga inilalakuhan ng anak online. Ready na raw? Ilang saglit pa, iniharap na sa camera ng mga bata at saka pinakawa ng isa. Ito na ang nagiging ang otoridad para sa lugar sa Kapal na no? Patong pinagapit mo eh. Pagpasok sa bahay, pinasakan na ng karapatan sila Marie at ang kanyang kapatid na si Ron. Hindi niya po ninabalaan. Ngayon, naaresto po namin kayo ha. Naaresto po namin kayo. May karapatan po kayong kumuha ng sarili ng abogado. Magkasabwat tawag dalawa sa malaswang online negosyo. Sister goes lang na ate. Inaresto rin ang asawa ni Marie. Kaya tago namin sa pangalang Marie. Sabi nandito sa Eva. Wala. Black nine. Panalo sana si auntie. Hindi naman tumaya. Kahit ako, panalo sana ako. Ano to, ate naman? 3, 14. Ay, nako, isa-isa. Ay, kaya pala nagtanong siya. Sino? Nagpatayak ka. O, sabi mo. Sabi ni, di sila hindi. Hindi naman taga ko ng pataya eh. Pag-inggo. 3-14. Ano yung dito na Eva? Bakit? Lista ko siya sa mulo. Hindi ra. Ha? Linis, walang linis. Wala. Bunot lang. Si Bitoy. Emerson Esteves, ilagay mo. Ito'y na lang ko eh. O, si Bitoy na lang. Ay, hindi ba sa Eva? Hindi ko kasi ako, may papaulot daw siya. Ito'y ano? Ano, Emerson Esteves. Emerson? O, Esteves. Emerson ang ilagay ko. O. Ito'y Emerson. Ako, pwede ako magpalinis. Bonot na lang, walang linis. Ang mga resibo ng balik transfer. Sa posisyon, binenta ng mga nabikta sa kurso ni Sino kayo isa? Naku, tama na sana si ate ano pala. Oo. Ano yung tres? Ayaw ko sa kanila. Kaya ako tayak naman yun eh. Tres ka to. Oo. Tres ka to. Kaya mo. At tayak ko rin dati yan. Sabay-sabay kami na mapagpag. Eh bakit kanina hindi ka Hindi na kumaya. Hindi ko naman tinayan ko eh. Hindi nga ako maglinggo ka. Bihira nga ako pala maglinggo. Kahit ano ako dito sa... Siya ako ba? Tama na yan. Okay na yun. Pero no. Pero sa kita ng aming parehang si Marie biglang nagtibay ang kaya ako ah. Namaya punta ako doon. Alak ko dito. Sa Black Line pala. Sinubukan din aming puno ng pareha ang kapatid ni Marie na si Ron. Pero si Rona, biglang ulagyan sila ate. Aba, anyari sa Sister Girls, Rona and Marie. Matagal na magganito ano? Pero si Rona, total delay pa rin. Sinanagin ko sa hindi ko alam. Pero kita po kayo sa video ko. Kasama po kayo sa... Wala ka nang lusot, Rona. Paliwanag naman ang asawa ni Marina si Freddy.
rin nagkasala sa batas. Nakakarap sila sa patong-patong na kasong paglaban sa qualified human trafficking at anti-online sexual abuse and exploitation of children. Ang penalty po para dito ay lifetime imprisonment po o habang buhay na pagkakulong at ang time spend ratio ay mula 2 iba't na kaparusahan para sa paglabang sa human trafficking or qualified human trafficking para sa kaso na ito. Samantala, ito lang nakarang Lunes. Na-turn over sa isang shelter ang mga nasa Incominol de Edad. Sa tulong ng mga Charles sa Coast. Sa sulalit ang pinag-iwanan. Kaya magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon kung sakaling maka-build up kami ng kaso o pwede ma-arrest namin dahil magkakaroon kami ng search warrant para sa kanila. Hindi man mautustubos mga kaso ng online at mga abuso sa mga bata. Hindi naman titigil ang mga lugar sa pagbubugo sa mga premyo na karamihan ng mga bayuan ng traffic na kung sa kanila mismong pagkakasulat. Habang ang resisyon na tulong pagpapartaya sa papalawak ng pamalayang tungkol na nakapagpakalang isyo ito ng paglabas sa karapatan ng mga kabataan. Nakatakdalang ikasal na magkasintahan imbes na dumiretso sa simbahan na umiwas sa isang malaking pelikulang ginagalayang serye na may mga bukingan at lapagan ng screenshots. Sa unang pagkakataon, magkaharap ang mga ex dito sa Resibo. Sa cellphone video na umanda ng mahigit 7 million views online, makikita ang isang babae na papasok sa isang gusali at may bitbit ng mga papel. Sa nilaya, hindi ang isang fine dining restaurant, kundi ang chick kung saan daw nag-workout ang kanyang soon-to-be groom. Agad niya itong nilapitan at kinausap, pero maya-maya pa. Tinulak at tinulog na niya ang lalaki. At ilang beses ding sinapal. Habang sinusubukan pang lumapit ng lalaki. Dito na ibinasiwas at inihagis ang mga dala niyang papel sa mukha ng kanyang partner. Umanda mag-isa. Ang boyfriend niyang hindi nila mga tunay na patalan. Hindi na raw nabibilang ni Pauline ang kanyang galit na malamang si Anthony. Hindi na pala sa kanyang road. Nag-start na po sa pera sa gym. And nag-start yung maximum yung Kailangan ko lang kaya. gumawa ko ng mga account. Kaya sa kapaliwala namin yung gym, sinag yung lahat ng pictures. Meron yung pictures sila na nasa ng hotel. May pictures din po sila sa gym na sobrang continuous ng postings. Taong 2013 ang magkandaw sila Pauline at Anthony sa isang sisiga. Naghahanap ako ng someone na makakapagparamdam sa akin ng love, then I met her. Sa kanilang mga unang pag-uusap, agad naman daw nahulag ang love ni Pauline kay Anthony. Nung nakita ko pa lang po siya pagbukas ng coffee, nung sinundo na ko sa kanta namin. Masarap po talaga yung papakasalin ko sa akin. Makalipas ang 2 buwan, bilang magkasika. Dapat disisinan daw ang sa nila Pauline at Anthony na magsama na sa isang bahay. Kwento pa rin Pauline, naging maayos namin daw ang unang nilang pagsasama. Pero hindi na taga, kundi hindi lumabas ang mga hindi nila pinagkakasunduan. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit daw na nahuhulog Pauline na may ibang piniligawan ng kanyang living partner. Yung harap-harapan ko, nag-ausap siyang iba dahil lang magkagalit kami. Tapos, yung tone pa na ginagamit niya is parang yung tone na ginagamit niya sa akin pag magalang niya. Taong 2023, sa kabila ng kanilang on and off na relationship, tapos Anthony sa bahay ng mga magulang ni Pauline, hindi para mag-sorry kundi mag-propose.
Nagulat na lang po ako, nagising ako sa bahay ng parents ko. Nakalugod ako siya, may hawak siya sa akin. Mag-yes lang daw po talaga ako, babaguhin niya lahat. Pero si Anthony, hindi utupan sa kanyang pangakit. December 2024, kwento ni Pauline, natuklasan ng may pinagkakabalakan na namang iba si Anthony. Nakita ng friends ko na may pinost na po sa social media na kasama niya yung lalaki. Ang tinutukoy ni Pauline na ibang babae ay ang ka-workout session daw ni Anthony sa in-enrollan nitong gym. Sinusuyo niya ako, ayusin daw namin. Then ako, sabi ko, sige ayusin natin. Sabi niya, layot lang daw po yun sa gym. Nanlamig daw ang mga kamay ni Pauline nang makita ang isang larawan. Si Anthony mukhang too close for comfort daw na kasama si gym buddy. Kaya si Pauline, hindi na raw nagpatubiling pangalkal ng mga resibo. Tulad ng mga nilalanggam sa kaswitan ng chat at larawan. January 27, nagtapos si Pauline na suburin si Anthony. Sige, ipakita ang mga nakuha niyang ebidensya. February 6, 2025, isang linggo matapos ang pagsulit ng Pauline. Bumarap si Anthony sa arrest para ibigay ang kanyang panig. Hindi niya itinanggi ang mga paratang ni Pauline tungkol sa kanya. Yes. And ang ironic dito, while pursuing her, syempre, may mga hindi affairs sa iba. Pero hindi naman umabot sa kung nagkakaroon ng commitment. Actually, it's not just a habit, it's a lifestyle. Cheating is a lifestyle. Kwento ni Anthony. Yes, ko, man. That is the point na hindi siya bumibitaw, she's just letting go the commitment. Okay? Kasi may mali. Depensa ni Anthony tungkol sa paratang na paulit-ulit siyang nagluloko. May conscious is something, kumbaga, hindi na yun Thank you. point na, ba't ko nagawa yun? I know, it